Okay, so pakinggan na natin si Kulob. Hi. Ay, hindi. Ano ba yun? Ano sabi ni, Kubol. Hindi, si Zac F. Okay, yes, Zac F. Let's go. Everyone. So, I know you guys watch po already the Pinoy Poster episode of me selling quote of Kong TV. Okay, And so to clarify, cause I know after... So, dito muna natin ikakat yung sinasabi niya. And ang pagkakaintindi ko kasi doon sa binenta niya ay hindi daw palaki Kong TV yon, okay? Or hindi napasama lang daw doon sa doon sa kanyang luggage, okay? So yun yung kwento niya rito. This the one na maunang mag-act about this matter cause may nakita na akong mga comments of the two members. Okay. So I have two comments that I already screenshot po. Ano yun? May dalawang comment na in-screenshot ko and I don't know kung bakit nila sasabi yun kasi nga. Okay, so may dalawang members kasi na nagsalita against kay Kulob. Una doon si Tita Chrissy at saka I think si Momentos yata yung nagparinig eh. Pero tuloy lang natin. I think si din yata, pati ba si Pinuno, pinariringgan mo, hindi ko alam. Nangungulit lang si Pinuno lagi eh. Ganito kasi ang kwento kung ba't napunta sa akin ng vote. Okay. Kunyari ngayon, ahatid na ako ng Albay. Okay. I didn't even check my stuff, bro. Yes, hindi bro. ko nakita yung gamit ko. Or hindi ko na-check yung mga gamit ko kasi nakalagay na siya sa isang lalagyan. Okay, so clear lang natin to ha. Iba kasi yung storya mo kay Boss Toyo. As far as I can remember, sabi mo, binigay sa iyo ni Kong TV. I got the impression na kay Kong yun. Okay? And sinabi mo rin kay Boss Toyo na kay Kong yun. Okay? Well, tuloy natin. Tapos hindi ako nag-ready. And meron namang CCTV doon. If they wanted to review it, if I took it. Okay, so basically ang sinasabi niya, may naglagay doon. Siguro yung katulong. Hindi natin alam. Only si Kulob and mga Team Payaman members ang totoong may insider knowledge dito. Unfortunately, wala rin akong tamang research doon pagdating doon sa aspeto na to kasi this is all brand new. Totoo lang. Ang tagal na natin kino-cover si Kulob, brand new to. Tuloy. I just want to address it cause hindi totoo na ninako ko yung quote cause. Okay, benefit of the doubt. Tuloy. Grabe ang utang na loob sa titi then I will do tama. that kind of stuff. So, ang dating sa akin, parang do you really trying to ruin my name? I think once, tayo na ako ng once. Ito. Importante to eh. Kasi ito yung Tita Chrissy versus Kulob. Sige, i-cover natin yon after nitong content na to. Pasadahan lang natin tong English ni Kulob. After yung sermon mo. Yan. And now, I just wanted you to know that this kind of comments is what we call defamation. Oh, sige, tuloy mo, Kulob. Mukhang sasampahan mo si Well, in my opinion, baka si Tita Chrissy yung sasampahan niya. Tuloy. Karapatan niya naman yun. Or spreading the false news. False news? Kasi, pag nalaglag, sige. Before you comment dapat tinanong niyo muna si boss ko. Kasi nga, baka naman alam niya na yung storya. Hindi mo ba na-realize na lagi niyang kausap si Kong? 'Di ba? Kasi close in circle niya si Tita Chrissy eh. So nasa circle siya ni Kong TV eh. 'Di ba? It is not my intention of tuking it. Tuking? Alam mo kung bakit pinababalik ka ni Kong TV para mag-aral ulit? Kasi yung commentary or yung pagsasalita in public, kasi public speaking to eh. Usually may language kang ginagamit. Well, all the time may ginagamit kang language dyan. And as nasa Pilipinas tayo, English, Tagalog ang salita dito, and of course yung mga Bisaya and yung taga mga Mindanao. Of course, hindi tayo marunong mag-Bisaya, hindi tayo marunong Chabacano, hindi tayo marunong mag-ganon. English, Tagalog lang tayo dito. So, for you to better communicate with your audience, kailangan mo ng proper language na tinatawag. Okay? Whether it's Tagalog or English or Bisaya, kailangan meron kang magandang language na ginagamit or maayos na language na ginagamit. And ito yung reason kung bakit mo kailangan magstay ng school. Okay? Yung public speaking, isa yan sa tinuturo. Or yung di ba pag nag-oral recitation kayo, that's why, that's the reason why yung mga ganitong bagay. And of course, critical thinking as well. Di ba? So,
I guess yun yung makikita nyo rito yung lapses ni Kulob pagdating sa pagsasalita kasi nag-jump back in na naman siya eh. Sabi niya ayaw niya ng maging gusto niya ng kalimutan, talikuran yung dati niyang grupo and to move forward. Pero pagbalik niya sa internet, yung pa rin yung kanyang hilat siya. And ang kalaban niya ngayon, apparently, si Tita Chrissy. Parang ganun yung impression ko eh. Tuloy natin. Because binigyan niya ako ng sapatos, dalawang sapatos yon. Yung white na ginagamit niya sa playhouse, and then the brown one. I'm trying to recreate or rebuild my identity today. And why are you trying to ruin it? O yun, di ba? So, mukhang sinasabi niya na sinisiraan or nasisira daw yung kanyang image dahil doon sa mga postings ni Tita Chrissy. Okay? So, but if I were you, siguro may iba na yung management niya and alam mo yun, pwede nyo na lang kasi i-message si Tita Chrissy. Alam nyo yun, ano naman, kilala ka naman yan eh. Tuloy natin. Ba't ganon? Diba? Siyempre papaniwalaan ka ng tao, fans mo yan eh. Hindi naman, kung may glaring fault naman si Tita Chrissy, sigurado naman i-call out siya ng mga fans niya. And kami din, kung mali talaga si Tita Chrissy. Pero kasi ang pinaglalaban ni Tita Chrissy doon, hindi daw kay Kong TV. Yung quote, yun lang yun. Eh mukhang hindi naman talaga. Okay, yun yung sa analysis ko. Pero pag i-insist niya, wala akong evidence against it except for the fact na what is publicly available, 'di ba? Sabi mo binigay ni Kong TV, pero sabi ni Boss Toyo hindi naman pala, nakalinagay lang 'yun sa gamit mo, 'di ba? Tinanong ka pa ni Boss Toyo, ito ba ay galing sa Abay? Maliwanag 'yun. Nakita na panood 'yun ng milyong tao, literal sa across the platforms, 'di ba? So tuloy natin. Pero siguro, we will take legal action. So, siguro may management na siya. Well, karapatan mo yan. Good luck. Tuloy. If hindi po matanggal yan. Ano ba yung tatanggalin ni Tita Chrissy? Hindi ko gets eh. I really appreciated na galing ako before sa grupong Team Payaman. Okay. And I will cherish it. O yun, dapat gano'n na lang eh. Tapos na eh. Pero, alam mo kasi, Kulob, kung gusto mo talagang wag ma-associate ka ng tao sa Team Payaman. Stop talking about it. Simple as that. 'Di ba nga magbenta ka out of context? Ito binibenta ko to, memories ko to. Lagay mo parang sa isang care package. 'Di ba yung mga mystery box, loot box? Bigay mo dun kay Boss Toyo. Pwede 'yon, tuloy. Kasi ang grabe yung pinagsamahan namin dun sa loob eh. Kahit hindi tayo madalas nagkikita. Ilang beses lang naman ako nagkamali eh. And this is my chance na makabawi sana. Hindi na, parang iba na eh. To make my Yun nga, yung bawi mo sa ibang bagay na lang. Bro, ang galing mong kumanta, sana doon na lang mag-focus. Pero syempre, buhay mo yan. Path, just like what you said. That was the last video. So basically, eto, for Tita Chrissy itong video na to. I asked Boss Toyo's help para mas malaking magsimula. Yan yung 20k na nakuha ko doon, 25,000 pesos. Ibibili ko siya ng equipment. Kasi, okay, very good. Kasi I never asked money from you guys. Ayan na naman yung pera na yan. Alam mo kasi, na-explain na natin yan sa part 1 na panoorin nyo na lang. Ay, hindi, part 1 o part 2. Panoorin nyo na lang lahat ng parts. So, mabilis lang naman yun eh. Tuloy. I never asked money. And ngayon, ganito, may mga videos kayo na hindi na ako sumagot kasi I don't want it na lumaki yung issue kasi lumapit sa akin yung kapatid ko. Ang sabi niya sa akin, hindi ko daw iniisip yung nararamdaman nila. Which is not. Kaya tumigil ako ng ilang buwan eh, after that issue. Oo nga, sana hindi mo na lang sila binring up ulit. Ganun lang naman kitalian ko, Kulob eh. Kaya sana naman. Ay, hindi pala. Sorry. Sac Ferrer. Ano makapag-start ulit? And please remove that comment. Kanina ba siya nag-comment? Hindi ko kasi makita yun eh. I-link nyo nga sa akin dyan sa baba. Or else, gagawa talaga ako ng legal action about it. The bad person here. I'm a victim. Oh my God. Not a bad person, okay. Victim pala si Kulob. Okay. Alam niya ng mga tao na nakakilala sa akin. And hindi ko naman kayo mapipilit na maniwala sa akin eh. All that I'm asking is, sana naman pakinggan niyo yung... Ako, narinig ko na yung side ng dalawa. Hindi naman tayo nagkulang dito eh. So, yung side mo, Kulob, ang sabi mo kasi kay Kong TV yun. Tapos malaman namin, hindi pala. O saan yung totoo? Sana yung totoo doon, di ba? Si Tita Chrissy ba? O ikaw? O sige, ikaw na pero ako, may personal ako doon na
yung analysis ko. Pero for the sake of fairness, hahayaan ko na lang yung tao kasi na publicly posted naman yung mga sinabi mo and makikita nila yan. Kung ako, meron akong personal take doon. Pero as an influencer, siguro, hahayaan ko na lang yung tao. Ito yung sinabi mo summarize ko yung sinabi mo kay Boss Toyo. Sabi mo kay Boss Toyo, kay Kong TV yan. Ngayon naman, dito sa video na to, sinasabi mo na nakita mo lang yan sa loob ng luggage nung paalis ka na. May naglagay doon. Okay? And si Tita Chrissy naman, iba din yung sinasabi. Okay? So, ayan yung mga statements nila as far as I can remember. Tao na lang magdi-decide sa inyo kung ano. Pero kung ako sa'yo, Tol, since meron ka namang talent na napakalupit na pagkanta, focus ka na lang doon, bro. Promise. Tuloy. Side ko. Oh. Diba? Pakinggan nyo lang yung side ko. Then help me na gawin yung pinapagawa nyo sa akin. Na gumawa ng content na malayo sa inyo. Kaya nga, hindi ikaw lang gagawa ng content nun. Mag-ano ka. Diyos ko. Ginagawa ko na yung best ko this time eh. Minsan na ako nagkamali. Ayaw ko nang maulit pa yun. So please. Okay. Just let me do my thing. Ba't parang sinisisi mo si Tita Chrissy? Ikaw ang pumunta sa Team Payaman, tapos ikaw, kay Boss Toyo, tapos ikaw ang nagbenta ng Team Payaman na allegedly binigay mo daw, o binigay ni Kong sa'yo, di ba? So, what is the real deal here, man? Ba't parang kasalanan ni Tita Chrissy? Maybe next time, just don't involve them. Kahit mention, pwede naman yun iwas na lang. Pwede yun. Okay? Kasi meron naman siyang ibang pwedeng i-content na hindi related sa Team Payaman. Tuloy. Kahit pansin nyo ng TP Fair, yung pangatlo, hindi nga ako nagpakita, pangatlo, hindi ako nagpakita sa inyo eh. Oo nga, hindi ka naman din invited yata or baka palabasin ka. Di ba yung TP Fair, yun yung narinig ko may nagkwento sa akin umattend daw siya ng TP Fair 1, tapos parang hindi daw maganda yung resulta. Yun yung pagkakukwento ko sa akin. Yung pala, sabi niya kay Boss Toyo, pinalabas daw siya ng isang Team Payaman member para walang issue. Gets? Kasi nga medyo pushy talaga tong tao na to Kasi ayaw ko na ng issue. Alam ko ang makakapaglinaw lang nito. Alam niyo kung sino? Si Boss Kong. Huwag mo nang pilitin si Boss Kong. Hindi ba yan din yung ginawa sa kanya nung nagsimula itong drama na to nung 2023 pa? Naalala niyo yon yung joke, yung parang may nagtatanong sa kanya tapos yung may nagtatanong sa kanya, pinipilit mo siyang gawin yung ligaw tingin na video na MTV, di ba? Ngayon, bakit na naman si Boss Kong na naman yung uutusan mo magsalita? Tol, promise ko sa'yo, kung hindi sila, ang Team Payaman kasi as much as possible, ayaw nila sa drama. Kita mo nga yung mga drama sa kanila, hindi nila sinasagot miski bugbugin sila ng tao, lalong-lalo na dun sa isang politiko, alam nyo naman yun, di ba? In time, pag-uusapan natin yan, wag ngayon kasi mag-e-election na magkakakulay So, point dito is that, linalayo nila yung sarili nila sa drama. Ikaw naman, hinihila mo nang hinihila si Kong TV na magsalita at maging content father na naman sa mga commentary channel na katulad ko. Maybe, the thing that you should do is to just fucking move on, man. Hindi ka katulad namin dito sa commentary na wala kaming choice. Yung mga issues namin, eventually, kailangan naming sagutin yan. Whether tatanggapin ng tao or hindi, it doesn't matter. Pero it has to come, di ba? Same as with you, bro. Sa'yo naman, bro, hindi mo kailangan gawin yan. Why? Because you have talent. Meron kang solidong talent sa pagkakanta. Why not focus on that, bro? I wish I had that talent. Wala naman talaga Ano lang ako dito aliping sang gigilid. Tuloy natin. So, patapos na rin of Boss Kong. Di ba, mali na naman yan Si Kong na naman yung idadrag mo dyan sa bullshit na yan, man Move on, pare. Promise ko sa'yo. Let it go. Dyan sa kay Kong TV na yan. To please. Kahit ngayon lang. Di ba, pipilitin mo na naman siya. Anong tingin mo, anong sagot niya dyan? Siyempre, no, di ba? Tulungan niyo ako na patunayan na hindi naman di ko talaga intensyon hindi ko naman ugaling kumuha ng gamit na hindi akin. Hindi. Sige, ako, para sa'yo, Kulob, alam mo naman na kinokontent kita. Ako, mananiniwala ako na nailagay lang doon. Misplaced. Misplaced! Naniniwala ako. Move on na. Next naman. Next chapter na, tol. That was the things that you gave me. And when I check the box, andun. Yun. Sige, granted. Granted. Na. So
So pati yung mga daily grind No objection, Your Honor. Oh, tuloy. na mga shirts. Did I steal that? Ilang beses na akong may mga nakikitang pera sa desktop ng boss kong. If I have the chance, ba't di ko kinuha yun? Eh, syempre, huwag na. Oh, hindi na ako mapag-argue. Oh. Because I'm not that kind of person. At naniniwala ako na kapatid ng magnanakaw ang sinungaling. Oh, so yun, dyan lang natapos yun kasi nga 6 minutes lang yung total nun. Kaso may konti pa to. Alam ko medyo 6:30, 6:40 to eh. Kaso nawala na yung original video. So, buti na lang may na-recover pa tayo. So kayo ba, naniniwala ba kayo kay Kulob o kay Tita Chrissy? I will leave it up to you. Ako, for the sake of fairness and equality and for you to move on, I believe na nandun lang talaga sa box mo yun at may naglagay lang doon. So, yun lang naman, gege mga